Magandang araw sa inyo. Welcome sa training module na ito mula sa DX Labs. Ang pag-uusapan natin today is paano nyo ba talaga mali-leverage ang AI para sa inyong business. So gamit ang Microsoft Framework, i-breakdown natin yan step by step. Okay, simulan na natin. Okay, so ito yung magiging agenda natin. 6 na key sections yan na magdadala sa atin mula sa very basics hanggang sa kung paano nyo to i-implement ng maayos at secure sa inyong organisasyon. Siyempre, para makapagsimula, kailangan muna nating i-level set. Unahin natin ang pundasyon. Ano nga ba talaga itong laging bukang bibig na AI? Well, in simple terms, isipin nyo ang AI, tinutulungan nito ang mga computer na mag-isip at mag-decide na parang tao. Dati, kailangan ng tao para intindihin ang customer feedback o para makita kung ano ang bagong market trends, di ba? Ngayon, kaya na yan ng computer. And for businesses, ang ibig sabihin yan, mas mabilis na desisyon at of course, mas magandang serbisyo para sa customers. At syempre, andyan yung pinakasikat sa lahat ngayon, yung generative AI. Ito yung laging laman ng balita, di ba? Ito yung AI na may kakayahang gumawa ng mga bagay from scratch. Halimbawa, pwedeng mag-draft ng email para sa'yo o gumawa ng isang design based lang sa description mo. Sobrang powerful. Pero AI is more than just about creating things. Mayroon din tayong tinatawag na descriptive AI. Ito yung parang taga-report mo. Sasabihin niya, hey, ito ang sales data nyo last quarter. Tapos, may predictive AI. Ito naman, parang manghuhula. Sasabihin niya, based sa data, ito yung posibleng sales nyo next quarter. At yung pinaka-level up, yung prescriptive AI. Ito na yung magbibigay ng advice para tumaas ang sales, ito ang dapat nyong gawin. So, yung key dito, kailangan mong pilian yung tamang tool for the job. Sa likod ng lahat ng AI magic na yan, andyan ang dalawang importanteng fields. Una, data science. Isipin nyo, ito yung proseso ng paghanap ng treasure, kumbaga, sa loob ng data nyo, yung actionable insights. Pangalawa, machine learning. Ito naman yung paraan para turuan yung mga computer na matuto on their own. For example, tinuturuan mo siya na, hey, pag ganito yung pattern, most likely, isa itong fraudulent transaction. Okay, so now that we have the basics down, diba? Let's move on. Tingnan natin kung paano to nag-a-apply sa totoong mundo. Ano ba yung diskarte o yung approach ng Microsoft sa AI? Ang goal ng Microsoft ay tulungan ng mga organization na maging frontier firms. Basically, yung mga kumpanyang laging nangunguna sa innovation. At ginagawa nila to by applying AI sa 4 na key areas na ito para ma-improve ang bawat aspeto ng isang negosyo. At itong slide na to, I think, perfectly illustrates yung kompletong ecosystem na binibigay ng Microsoft. Hindi lang yung tools para sa mga empleyado nyo, you also get a solid cloud foundation through Azure at syempre yung non-negotiable part, security, kompleto talaga. Okay, so simulan natin sa unang solution area. Paano ba talaga natin magagamit ang AI sa pang-araw-araw na trabaho? Dito papasok ang Copilot and agents. So, ito yung the big question para sa maraming leaders, di ba? Okay, we have AI, pero paano ba talaga nito binabago ang paraan ng pagtatrabaho natin? Ano yung practical impact? Well, yung transformation, nakikita natin siya sa 3 levels. Una, sa personal level, binibilisan niya yung trabaho mo. Second, sa team level, nagiging mas efficient yung mga proseso nyo. At yung pangatlo, yung pinakamalaki, sa buong departamento or function, kayang-kaya niyang i-redesign kung paano ginagawa ang mga bagay-bagay. At ang pinaka-interesting dito ay yung pagbabago ng perspective. Hindi na lang assistant ang AI, nagiging isa na siyang specialist teammate. So imagine, parang may bago kayong team member na isang super efficient na researcher or isang data analyst na kayang mag-process ng data in minutes. Ganon kalupit yung level. Siyempre itong mga powerful na tools na ito, kailangan nila ng equally powerful and secure na pundasyon. Para kang nagtatayo ng building, diba? Kailangan matibay yung pundasyon. And that's where the Azure Cloud and AI platform comes in. So, first step sa paggawa ng matibay na foundation, kailangan mong pagisahin ng data mo. Madalas kasi diba hiwa-hiwalay yan sa iba't ibang systems. So Azure gives you the tools para pagsamahin niya lahat sa isang lugar para ready na siyang gamitin for AI. Next step, i-modernize ang inyong infrastructure. Bakit? Kasi yung mga luma niyong sistema baka hindi na niya kayanin yung bigat ng AI. So Azure helps you move everything to the cloud ng secure at para mas madali na ring i-manage. At kapag matatag na ang pundasyon,
Dito na magsisimula yung pinaka-exciting na part. Innovation. Dahil already na yung data mo at modern na ang infrastructure mo, pwede ka nang gumawa ng sarili mong custom AI applications and agents gamit ang tools ng Azure. Pero, with all this power, di ba, comes great responsibility. Ito na yung pinaka-importante sa lahat, security and governance. Paano natin sisiguraduhin na lahat ng ito ay ginagamit ng tama at higit sa lahat, ligtas? Itong numerong ito, 80%. Ipinapakita nito ang isang napakatotoong takot sa industriya. Talagang nangangamba ang mga leaders na baka may mag-leak na sensitive information, lalo na kung gagamit ang mga empleyado ng AI tools na hindi aprobado ng kumpanya. At yan ay isang napakalaking risk. Kaya naman, ito, napaka-crucial. Kailangan nyo ng phased approach. Hindi pwedeng bahala na. Ang mantra dapat ay govern first, then secure, and then manage. Step by step yan, hindi pwedeng baliktarin. At kapag sinabi nating governance, hindi lang yan isang bagay. It should be unified across these 3 pillars. Kailangan mong i-manage yung mismong data, i-manage yung AI models nyo, at syempre, kailangan mong i-manage ang compliance nyo sa mga batas at regulasyon. Lahat yan ay magkakakonekta. Alright, so marami na tayong na-cover, diba? From ano ang AI, bakit siya importante, at paano siya itatayo sa isang matibay na pundasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importanting bahagi. Ano ang mga susunod ninyong hakbang? Okay, so para i-wrap up, kung may isang bagay kayong dapat tandaan, ito yun. Magsimula kayo sa business problem, hindi sa technology. Itayo ang inyong AI sa isang matibay at secure na Azure Foundation. At i-empower ang inyong mga tao gamit ang mga tool tulad ng Copilot habang sinisiguro na may matibay na governance. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Ano ang pinakaunang AI-powered step na gagawin ng inyong organization? Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong araw. Para sa mas marami pang ganitong paliwanag, just follow DX Labs.